Mapagpalang araw po mga kalingkod sa ating Panginoon. Ngayon po tatalakayin po natin ang topic sa umagang ito, ang patungkol sa may pag-asa pa bang magbago ang isang tao. Mga kapatid, isang tanong na talagang napakahirap sagutin. Pero yung iba nasasagot nila, pero yung iba hindi convincing, di ba? Ngayon sasagutin po natin sa araw na ito kung talaga bang may pag-asa pa bang magbago ang isang tao or kaya pang mabago ang isang tao. Mga kapatid, isa rin po ako sa dating gantong buhay na talagang hindi ko ina-expect na magbabago rin yung buhay ko. Diba? Ngayon po, ang sagot natin doon, kung may pag-asa pa ba yung isang tao na magbago. Bilang isang tao, wala po siyang kakayahan na mabago yung sarili niya. Wala po siyang kakayahan na ah, alisin basta-basta yung mga bagay na ginagawa niya or iwan. Diba? Mahirap sa isang tao kung sa sarili mo lang nakakayahan. Talagang hihinto ka ng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, pero hahanap-hanapin ng katawan mo eh. Hahanap-hanapin ng buhay mo na kailangan gawin ko to kasi ito yung nakasanayan ko, ito yung ginagawa ko, ito yung gusto kong gawin, ito yung nagpapasaya sa akin. Diba? Kung sa sarili lang po natin kakayahan, hindi po natin kaya. Kasi ang tukso, yun po yung bagay na mahirap paglabanan ng isang tao. Pero huwag po tayo malungkot. Bilang isang tao po, wala po tayong kakayahan na magbago sa sarili natin. Pero may isang makapangyarihan po na kaya magbago sa buhay ng isang tao, which is ay ang ating Panginoon. Ang ating Panginoong Jesus na siyang naging mabuting halimbawa nung nandito siya sa lupa. Diba? 33 years siyang namuhay dito sa mundo natin na talaga namang hindi siya nagkasala, hindi siya gumawa ng hindi maganda. Kumbaga, pinakita niya ang pagiging mabuting halimbawa. Diba? Mga kapatid, yung bagay na ginawa ng Panginoong Hesus, hindi po kaya gawin ng tao yun. Nagawa niya yun kasi isa siyang Diyos. Ang Diyos po kasi hindi po nagkakasala yan. Diba? Never po nagkasala ang ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, bilang isang tao, kung gusto mo mabago yung buhay mo, alamin mo kung bakit ka nabubuhay. Tuklasin mo or lumapit ka sa ating Panginoon. Dahil pag lumapit ka sa ating Panginoon, yung buhay mo mababago. Diba? Kung yung buhay mo dati na walang patutunguhan sa Panginoon, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kasiyahan, punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng biyaya. Kasi sinusunod mo yung gusto niya eh. Diba? Mga kapatid, may pag-asa pa po tayo na mabago kung ang buhay po natin ay ibibigay natin sa ating Panginoong Hesus at tatalikuran po natin ang masasamang gawa. Diba? Ako po mga kapatid, yung ginawa ko dati para tuluyan kong maiwanan yung mga bagay na hindi maganda sa paningin ng Diyos. Nagpakabisi po ako sa gawain, sa Bible study, sa service, sa prayer, pagbabasa ng Bible, lahat ng bagay patungkol sa Panginoon pinasok ko na doon ko na-experience na napakasarap, napakasaya, napakabuti ng Panginoon dahil yung akala kong hindi ko magagawa, nagawa ko. At yun nga po, ngayon po nasa inyong harapan na ako po ay isang alagad ng Panginoon na ngayon po ay nagbabahagi na kung paano ko binago ng Panginoon, na binago ko ng Panginoon sa puso, sa isip at sa gawa. Kaya tunay nga na ang Diyos lang ay makapangyarihan. Ang tao mahina pero ang Diyos kaya niyang baguhin lahat. Kaya mga kapatid, ang tunay makakapagpabago sa ating Panginoon ay sa ating buhay ay ang ating Panginoon, na kung tayo namumuhay sa kasalanan, ang Panginoong Diyos tuturuan tayo maging banal, tuturuan niya tayo kung paano pagsunod sa kalooban niya. Dahil sa pagsunod natin sa kalooban niya, biyaya po yung mararamdaman natin at pagmamahal niya at pag-ibig at higit sa lahat kaligtasan po ang makukuha natin sa ating Panginoong Hesus kung babaguhin po natin ang ating puso, isipan at gawa at ibibigay natin sa ating Panginoon. Magkakaroon po tayo ng kaligtasan mga kapatid at mararamdaman po natin yung saya ng buhay, na ang saya pala na namumuhay tayo, na sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos at natutuwa yung Diyos kasi sumusunod tayo eh. Dahil sa natutuwa niya, pinagpapala tayo sa lahat ng bagay, diba?
Mga kapatid, yun po yung bagay na makukuha natin kapag sinunod po natin yung ating Panginoon. Na importante po bilang isang tao na tanggapin po natin ang ating Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas at paglingkuran po natin siya habang tayo nabubuhay, sapagkat ang tunay na kasiyahan po mga kapatid sa Panginoon lang po natin nakakamtan. Iba ang may alam sa salita ng Diyos mga kapatid. Kung natuwa ka sa ating video, please comment and share the video para po mas marami pang tao tayong ma-encourage na makilala ang ating Panginoon at makilala ang tunay na buhay sa kasiyahan na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kapagpalang araw po mga kalingkod. Bye bye.